Bagyo Alert, Low Pressure Area o LPA naging ganap ng bagyo. Posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility habang patuloy ang init at biglaang pag-ulan sa bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, May 6, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Patuloy na umiiral ang easterlies o mainit na hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko na siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa pinakahuling update, isang low pressure area o LPA na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan na ngang lumakas at naging isang ganap na tropical depression ayon sa Japan Meteorological Agency. Kapag ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ito ay bibigyan ng pangalan na bilang local name na Bagyong Kaloy, ang kauna-unahang bagyo sa buwan ng May at ikatlong bagyo naman na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa taong 2026. Sa ngayon, patuloy pang pinag-aaralan ang magiging direksyon nito, ngunit may posibilidad itong lumapit sa silangang bahagi ng Luzon, partikular sa Bicol Region o Central Luzon, bago posibleng mag-recurve patungo sa timog ng Japan. Samantala, isa pang ang low pressure area o LPA na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang mababa ang tsansa na maging isang bagyo at inasahang malulusaw sa mga susunod na araw. Dagdag pa rito mga kababayan, sa kasalukuyan mayroong tatlong invest area ang binabantayan sa Western Pacific. Una ang Invest 92W at ang Invest 94W na mababa ang tsansa na maging isang bagyo, habang ang Invest 93W naman ay may potensyal na maging bagyo at posibleng pumasok nga ito sa ating Philippine Area of Responsibility at ito na nga ang naging isang tropical depression. Sa lagay ng panahon dito sa bansa sa Zamboanga Peninsula at Palawan, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorm. Sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dahil sa init at moisture at atmosphere, inaasahan ang biglaang malalakas na thunderstorm lalo na sa bandang hapon at gabi. Ang heat index alert ay umaabot sa 44 degrees Celsius na sa danger level zone sa Dagupan City at Mambusaw, Capiz. Habang 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius naman na mayroong extreme caution sa Metro Manila at 41 degrees Celsius naman dito sa Cebu at sa Davao City. Ibig sabihin kahit may pag-ulan, mainit at maalisangan pa rin ang pakiramdam sa karamihan ng lugar. Kaya narito ang ating patuloy na paalala sa ating mga kababayan para sa kaligtasan, uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang heat exhaustion at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw lalo na sa tanghali. Magdala na lagi ng payong o kapote dahil sa biglaang pag-ulan sa inyong lugar at mag-ingat sa flash flood at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. At bantayan na rin ang updates tungkol sa bagyong paparating na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong darating na linggo. Kaya naman sa ating mga kababayan, ayon sa pinakahuling ulat na patuloy na nakakaapekto pa rin dito sa bansa ang easterlies o mainit na mahalumigbig na hangin nagbumula sa karagatan ng Pasipiko. Kasabay nito, may binabantayan nga tayong low pressure area o LPA na huling namataan sa layong 910 km silangan ng Northern Eastern Mindanao at ang sistemang ito ay may posibilidad na magdala ng dagdag na pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, may isang ang tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa layong 2,560 km silangang Northern Mindanao na may taglay na lakas na hangin na 55 km per hour at may pagbugso hanggang 70 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa northwest ng mabagal. Bagamat malayo pa sa kalupaan ng Pilipinas, patuloy itong minomonitor dahil may posibilidad itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kaya ang lagay ng panahon dito sa ating rehiyon, partikular sa Palawan, ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorm dulot ng easterlies at may posibilidad na biglaang pagbaha at landslide lalo na sa matataas na lugar. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon o gabi. Dulot pa rin ito ng easterlies at localized thunderstorm. Para naman sa kondisyon ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, ang hangin ay katamtaman
naman mula silangan hanggang timog silangan na mayroong katamtamang dagat na may alon na 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Sa silangang bahagi ng Mindanao, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman na may direksyon hilaga hanggang silangan na ang karagatan ay bahagyang hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa nalalabing bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman sa silangan hanggang hilagang silangan na ang karagatan ay bahagyang hanggang sa katamtamang lakas lamang. Para sa ating temperatura, pinakamababang temperatura na itala 24.1 degrees Celsius at ang pinakamataas naman ay 33.5 degree Celsius. Ibig sabihin mga kababayan, inaasahan pa rin ang mainit at maalinsangan ng panahon lalo na sa tanghali at hanggang hapon. At sa ating astronomical information, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:32 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:14 ng gabi. At dako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon, may init, may ulan at may paparating na bagyo. Pinapaalala ng talatang ito ng ating Panginoon na hindi tayo nag-iisa. Tulad ng panahon na hindi natin kontrolado, may mga sitwasyon ding sa buhay na hindi natin kayang hawakan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay malinaw. Siya ay kasama natin sa bawat unos. Kaya sa halip na matakot, piliin nating magtiwala. Sa halip na mangamba, piliin nating manalig sa Diyos. At yan po ang ating balita sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maganda, magiligtas, pag-alerto, ingat tayong lahat.